Ano ba? Bakit ba sobrang papansin mo? Inis na sigaw ni Scarlett sa kababata niyang si Kaiser. Bakit ba galit ka na naman? Gusto lang naman kitang dalawin. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan sa'yo. Sabi ni Kaiser sabay tawa. Inirapan siya ni Scarlett. Bakit ka ba nandito ha? Wala ka bang ibang gagawin? Yung mga negosyo ninyo hindi mo ba titingnan kung ayos lang? Ako kasi marami pang gagawin. Ito naman, hindi na nagbago ang kasungitan mo sa akin. Simula pagkabata tayo, ang sungit-sungit mo. Hindi naman ganyan ang maming Micaela mo at ang bait naman ng Daddy Jack mo. Saan ka ba nagmana? Natatawang tanong ni Kaiser. Ewan ko sa'yo? Sabi ni Scarlett, sabay alis sa harapan ni Kaiser. Natatawang napailing si Kaiser. Matalik na magkaibigan ang mga magulang nila Scarlett, kaya naman halos sabay na silang lumaki ng dalaga. Alam na ni Kaiser ang ugali ni Scarlett. Siya pa nga ang naging tagapagtanggol ni Scarlett nung bata pa sila. Sadyang inis na inis lang si Scarlett sa kanya dahil sa pagiging usisero niya. Pero ang totoo, ito lang ang paraan niya para mapansin ng dalaga. Matagal na kasi siyang may pagtingin kay Scarlett. Ngunit hindi niya lang maamin dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigang mayroon sila. Wow! Ang bango naman! Wika ni Scarlett nang bumaba siya ng hagdan. Naabutan niyang may niluluto si Kaiser sa kusina. Talagang feeling bahay mo na rin to, no? Basta ka na lang nagluluto dyan sa kusina namin. Sabi ni Scarlett, sabay irap kay Kaiser. Siyempre naman, sa tagal nating magkasama, mahihiya pa ba ako? Pakiramdam ko nga, kapamilya niyo na ako eh. Sa tagal nating magkasama, wala kang ibang ginawa kundi ang asarin ako. Wika ni Scarlett, sabay upo sa couch. Ay, nagsusungit ka na naman. Sige, hindi kita patitikimin ng crispy kare-kare na luto ko. Sabi ni Kaiser sabay ngisi. Ngumuso naman si Scarlett. Masarap kasing magluto si Kaiser. Kahit anong lutuin ni Kaiser, ay sarap na sarap si Scarlett. Ito naman, parang timang. Hindi ka pa ba sanay sa pagsusungit ko sa'yo? Tumawa si Kaiser. Sanay na. Halika na dito. Kumain na tayong dalawa. Mamaya aalis ka pa, di ba? Tumango si Scarlett sabay tayo. Oo, titingnan ko lang kung ayos lang ba ang mga negosyo ni Mama at Dad. Pati na sa company bibisita rin ako. Medyo marami akong pupuntahan ngayon. Nagsandok na ng pagkain si Kaiser. Inuna niyang sandukan si Scarlett. Kung gusto mo, samahan na kita para hindi ka masyadong mapagod sa pagmamaneho. Suwestyon sa kanya ng binata. Pwede naman, kaso wala ka bang ibang gagawin? Kasi di ba parehas wala sa bansang to ang mga magulang natin? Wala ba silang mga binilin sa'yo? Tanong ng dalaga sa kanya habang kumakain. Meron syempre, pero natapos ko nang tignan kahapon. Alternate kasi ang pagdalaw na ginagawa ko. Tugon naman ni Kaiser. Bumuntong hininga na lamang si Kaiser at saka pasimpleng sinulyapan si Scarlett habang kumakain. Ramdam naman niya na walang pagtingin sa kanya ang dalaga. Pero hindi siya susuko dahil nangako siya sa mga magulang ni Scarlett na siya ang papakasalan ng dalaga pagdating ng araw. Na siya ang magmamahal ng buong buo kay Scarlett. Sumunod na araw, sinamahan ni Kaiser si Scarlett para bisitahin ang mga negosyo ng mga magulang niya. Talagang kilalang kilala na ang beauty products ng mami mo, no? Ang daming babae ang nandito ngayon sa store nito. Mukhang kailangan na ng bagong stocks ng beauty products nyo. Sabi ni Kaiser kay Scarlett. Oo, kasi iba talaga ang products ni Mami. Although pricey siya, talagang effective naman. Talagang nakikita ang result. At isa pa, maraming positive feedback sa page ni Mami. Sagot naman ni Scarlett. Kaya nga, nakikita ko nga. Ang galing ng business na naisip ng Mami mo, no? Ngumuso naman si Scarlett. Kaya nga lang, wala talaga akong panahon sa mga ganitong bagay. Ayoko ng ganitong mga business o pagpapatakbo ng company. Kaya nga, hinayaan ko na si Lolo na lang ang bahala sa company namin. Wala talaga akong interes sa mga ganiyan. Magtulpa ni Scarlett. Bakit? Ano bang gusto mo? Sayang naman ang pinag-aralan mo. Yung mga inaral mo kung paano patakbuhin ang company ninyo o mga business ng magulang mo. Sabi naman ni Kaiser. Ngumuso si Scarlett.
Kasi ang gusto ko talaga ay maging isang sikat na painter. Mahilig kasi akong magpinta. Nanlaki naman ang mata ni Kaiser. Talaga? Pwede ko bang makita ang mga pininta mo? Umirap si Scarlett. Ayoko nga. Hala, parang hindi mo naman ako kaibigan. Napakadamot mo sa akin. Nakangusong sabi ni Kaiser. Hay nako, nagdrama ka na naman. Basta mamaya ipapakita ko sa'yo. Tapusin muna natin ang mga gagawin ko. Sabi naman sa kanya ng dalaga. Hapon na sila nang makauwi sa bahay. Naghanda muna ng merienda si Kaiser kay Scarlett bago ito nagtungo sa isang malaking room kung saan naroon ang mga ipininta ni Scarlett. Napakaganda ng mga ito at sa tingin niya ay umabot na ito ng higit 10. Grabe, ang gaganda naman ito. Pwede mo itong pagkakitaan. Ibenta mo online. Sabi ni Kaiser habang nakatingin sa ipininta niyang aso na akala mo kuha na litrato dahil sa ganda. Siguro sa susunod na, kailangan ko munang magpakilala. At saka wala pa akong lakas ng loob eh. Nahihiya pa ako. Basta, magpipinta lang ako na magpipinta bilang libangan ko. Sabi naman ni Scarlett. Bakit ka naman mahihiya? Talent mo kaya to. Dapat itong ipagmalaki. Proud ako sa'yo, Scarlett. Ang galing mo. Sabi ni Kaiser sabay ngiti. Tipid na ngumiti si Scarlett. Buti pa si Kaiser na kaibigan niya ay proud sa kanya. Pero ang lalaking gusto niya ay hindi. Matagal na kasing gusto ni Scarlett ang sikat na modelo na si Marco. Pero hindi siya nito gusto at kaibigan lang ang turing sa kanya. Basta itong tatandaan mo, Scarlett. Ako ang #1 fan mo. Sa lahat ng gusto mo. Nakasuporta ako. At lagi mong tatandaan na proud ako sa'yo. Sabi ng binata sa kanya, sabay ngiti. Maraming salamat, Kaiser. Tipid na sabi ni Scarlett. Nadako naman ang mata ni Kaiser sa isang painting ng lalaki. Kumunot ang noo niya. Si Marco ba to? Oo, siya nga. Sagot naman ni Scarlett. Bakit mo siya pininta? Tanong ni Kaiser. Ngumuso si Scarlett sabay hawi ng buhok. Siyempre, ultimate crush ko siya, di ba? Pero hindi naman niya ako gusto. Okay lang naman sa akin dahil balang araw, magugustuhan niya rin ako. Kaya naisipan ko siyang ipinta. Dahil gusto ko na nakikita ko ang mukha niya kapag nagpipinta ako dito. Ah, okay. Malungkot na saad ni Kaiser. Alam niya kasing gustong gusto ni Scarlett si Marco. Pero hindi tipo ni Marco ang katulad ni Scarlett. Ang gusto ni Marco na babae ay fashionista at kagaya niya ring modelo. Pero kung ako sa'yo, dun ka sa lalaking gusto ka. Hindi yung umaasa ka na magugustuhan ka ng lalaking yan. Kalimitan naman sa mga naliling sa kanya ay mga famous na babae. Parang attention seeker na nga ang lalaking yan eh. Inis na sabi ni Kaiser. Sinamaan siya ng tingin ni Scarlett. Ay nako Kaiser, manahimik ka nga dyan. Basta, gusto ko si Marco. Period. At wala ka nang pakialam dun. Sabi ni Scarlett sabay irap. Bumuntong hininga na lang si Kaiser habang nakatitig sa dalaga. Tandaan mo to, Scarlett. Hindi kita susukuan. Hindi ako papayag na hindi tayong dalawang magkatuluyan. Bulong ni Kaiser sa kaniyang sarili. Kinabukasan, nagtungo sa bahay ni Marco si Scarlett upang makisaya sa birthday party nito. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil nakita na naman niyang muli ang ultimate crush niya. Kagad siyang lumapit sa binata at saka iniabot ang regalo niyang mamahaling relo. Para sa'yo, Marco. Sabi ni Scarlett, sabay abot ng mamahaling relo kay Marco. Wow, ang mahal nito ah. Iba talaga kapag anak mayaman. Maraming salamat, Scarlett. Nakangiting sabi ni Marco sa kanya. Matapos maibigay ni Scarlett ang regalo niya kay Marco, umalis na ito sa kaniyang harapan dahil may kinausap pa itong ibang tao. Nakatanaw naman mula sa malayo si Scarlett. Nakaramdam agad siya ng inis nang makita niyang isang babae na kagaya ni Marco, na isang model ang yumakap sa binata. Ang babaeng ito rin ay naliling kay Marco. Di hamak na mas maganda at sexy pa ako sa kanya. Bulong ni Scarlett sa kaniyang sarili. Samantala, ipinakita naman ni Marco ang regalo sa kanya ni Scarlett kay Elaine. Ang mahal niya na, sabi ni Elaine sa kanya. Kaya nga eh,
Iba talaga pag mayaman. Bigatin ng regalo. Siguro, kilig na kilig ang babaeng yun nang lapitan ko siya. Talagang patay na patay sa akin. Mayabang na sabi ni Marco. Tumawa naman si Elaine. Mayaman lang siya pero hindi hamak na mas maganda ako sa kanya. At isa pa, magaling ako sa kama. Malanding sabi ni Elaine sabay yakap kay Marco. Siyempre naman, ikaw pa rin ang the best kaysa sa kanya. Hindi ko naman magagawang magustuhan ng babaeng yun. Masyadong old-fashioned. Sabi ni Marco sabay tawa. Naghagikikan pa silang dalawa habang si Scarlett naman ay matalim na nakatingin sa kanila. Nakakainis talagang babaeng to. Ang landi! Gigil na sabi niya. Lumipas na ang gabi. Marami nang nainom na alak si Scarlett. Sa kabilang banda naman, nag-aalala na si Kaiser dahil wala pa si Scarlett sa kanilang bahay. Kaya naman, tinawagan na niya ito. Hoy, nasan ka na? Gabing-gabi na, hindi ka pa umuwi. Sabi ni Kaiser mula sa kabilang linya. Ano bang pakialam mo? Nandito ako sa birthday ng crush ko. At saka huwag kang tumawag. Mahinahong sabi ni Scarlett, sabay inom ulit ng alak. Lasing na siya. Nahihilo na nga siya dahil sa dami ng alak na kanyang nainom. Ibinuhos niya kasi sa pag-inom ng alak ang inis na nararamdaman niya nang makita niyang nakikipagharutan si Marco kay Elaine. Alam mo, umuwi ka na. Pupuntahan na kita dyan. Lasing ka na eh. Baka mamaya mapano ka pa. Pupuntahan na kita ngayon dyan. Mag-isa ka pang nagpunta dyan. Kababae mong tao. Baka ang daming mga lalaki dyan tapos maniakin ka pa. Inis na sabi ni Kaiser. Mahina namang natawa si Scarlett. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Masyado kang advance mag-isip. Hindi naman ganun ang mga tao dito. Huwag kang judgmental dyan. Gigil na bumuntong hininga si Kaiser. Anong hindi ganun ang mga tao dyan? Kapag nalasing na ang isang babae at hinang-hina na to, talagang lalapitan ng mga lalaki. Kaya ikaw, umuwi ka na. Susunduin na kita dyan. Lasing ka na. Halatang halata sa boses mo. Bakit ba kasi nagpakalasing ka, ha? Akala mo naman, napakagaling mong magmaneho. Paano kung bumangga ka dyan? Ay nako, Kaiser. Manahimik ka dyan. Huwag ka nang tumawag. Inis na sabi ni Scarlett, sabay baba ng tawag. Nagmamadali namang sumakay si Kaiser sa kaniyang sasakyan upang sunduin si Scarlett. Nag-aalala na siya para sa dalaga. Samantala, may dalawang lalaki naman ang napatingin kay Scarlett. Uy, si Scarlett oh, ang ganda-ganda talaga niya. Tapos ang kinis pa. Wika ng isang lalaki, sabay ngisi. Teka lang pre, parang lasing na siya at nanghihina na. Sabi pa ng isang lalaki. Magkahulugang nagkatinginan ng dalawang lalaki. Di, alam na. Sabi ng lalaki sabay ngisi. Lumapit sila kay Scarlett at saka umupo sa tabi nito. Scarlett, lasing ka na. Gusto mo? Ihatid ka namin? Marahan namang iminulat ni Scarlett ang kaniyang mga mata. Hindi na. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. Saad ni Scarlett, sabay hawak sa kaniyang sintido. Hindi mo na kayang umuwi mag-isa, Scarlett. Lasing ka na eh. Madidisgrasya ka pa dyan. Kami nang bahala sa'yo. Iuuwi ka namin sa inyo, Scarlett. At saka, delikadong magmaneho ng lasing na lasing. Talagang malaking posibilidad na madidisgrasya ka kaya sumama ka na sa amin. Sabi ng isang lalaki. Hinawakan ng isang lalaki sa braso si Scarlett. Inis naman na inalis yun ni Scarlett. Ano ba? Huwag kang magulo dyan. Huwag mo akong pakialaman. Mahinang tumawa ang lalaki. Huwag ka nang pumalagpa, Scarlett. Ihahatid ka na lang namin sa inyo. Wala naman kaming gagawing masama sa iyo eh. Sabi ng lalaki sabay tawa. Oo nga, papaligayahin ka lang namin kaya halika na. Sabi pa ng isa, sabay hawak sa kabilang braso ni Scarlett. At dahil nangihina na ang dalaga, hindi niya na magawa pang pumiglas. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Pilit niyang inaalis ang hawak ng dalawang lalaki sa magkabilang braso niya pero hindi niya magawa. Palabas na sana sila ng gate nang biglang dumating si Kaiser. Hoy! Anong ginagawa ninyo kay Scarlett? Gigil na sigaw ni Kaiser, sabay takbo palapit sa kanila. Kaagad nitong pinagsusuntok sa mukha ang dalawang lalaki
At dahil sanay na sanay sa bugbugan si Kaiser, napabagsak niya agad ang dalawang lalaki. Duguan ang mga mukha nito. Ano? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ganito ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka pa nagpasundo sa akin? Tapos hindi ka nakikinig? Galit na sambit ni Kaiser kay Scarlett. Ano ka ngayon? Kung hindi ako dumating, nasan ka ngayon ha? Ano na kayang nangyari sa'yo? Di ba sinabi ko na sa'yo na walang matinong lalaking nandito sa party na to? Lahat sila ay may balak na gawing masama sa'yo. Tapos hindi ka pa nakikinig. Bigla namang napaiyak si Scarlett. Sorry, Kaiser. Sabi niya, sabay yakap kay Kaiser. Malalim na bumuntong hininga si Kaiser at saka mahigpit na niyakap ang dalaga. Lumalambot kasi ang puso niya kapag lumuluha na si Scarlett. Tila ba nawalang bigla ang galit na nararamdaman niya nang umiyak na ito. Halika na, umuwi na tayo. Akin na yung susi ng kotse mo. Ipapamaneho ko na lang yung sa driver namin. Sabi ni Kaiser, sabay kuha ng susi sa bag ni Scarlett. Nakatulog na sa biyahe si Scarlett. Pagkarating nila sa bahay ng dalaga, binuhat ni Kaiser si Scarlett patungo sa kwarto nito. Tinakpan niya ng kumot ang katawan ng dalaga. Alam mo, nakakainis ka talagang babae ka. Hindi ka marunong makinig sa akin. Kung hindi ako dumating kanina, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Pasaway ka talaga kahit kailan. Bulong niya sabay buntong hininga. Saglit na nanatili si Kaiser sa kwarto ni Scarlett bago ito tuluyang umalis. Kumusta ka naman dito, Scarlett? Tanong sa kanya ni Mami Micaela niya. Ayos naman po, Mom. Palaging nandyan si Kaiser sa akin para samahan ako kung saan ako pupunta. Sagot naman ni Scarlett. Nagkakamabutihan na ba kayo? Tumaas ang kilay ni Scarlett. Ha? Hindi po, magkaibigan lang kami. Bakit mo naman po yan natanong, Mami? Hindi ko type si Kaiser. At saka, kilalang kilala ko ang ugali ng lalaking yun. Napakakulit. Alam mo, mas okay nga ang lalaking kilalang kilala mo na kaysa sa hindi. Botong-boto kami para kay Kaiser. Simula pagkabata pa lang ninyo, nandiyan na siya para sa'yo. Sabi ni Mami Micaela niya, sabay suklay ng kaniyang buhok. Naku, Mami, hindi ko talaga type si Kaiser. Hindi naman po kami childhood sweetheart eh. Talagang magkaibigan lang kami. Yun na yun. Hirit pa ni Scarlett. Hindi na muling nagsalita si Mami Micaela niya dahil baka makulitan lang ang anak niyang si Scarlett. Oh, bakit nandito ka na naman? Tanong ni Scarlett nang lumabas siya mula sa kanyang kwarto. Siyempre, nandito ka. Ikaw lang naman ang palagi kong pinupuntahan dito eh. Sabi ni Kaiser sabay ngisi. Di wow. Umirap si Scarlett sabay lakad patungong kusina. Uminom siya ng tubig at pagkatapos ay bumaling kay Kaiser. Nga pala, sa tingin mo ba maganda ang kalalabasan kung ipupush ko ng pagpipinta ko? Tanong niya kay Kaiser. Agad namang tumango ang binata. Oo naman, ikaw pa ba? Ang ganda kaya lahat ng paintings mo. Ang angas. Parang makatotohanan ng dating. Hindi nga halatang painting eh. Parang printed nga dahil sa sobrang ganda. Napangiti naman si Scarlett. Natutuwa talaga siya sa binata dahil napaka-supportive nito sa kanya. Talaga? Okay, sige. Plano ko na kasing gumawa ng page sa social media account ko. Doon ko i-upload ang mga naipinta ko. Siyempre, hindi naman sobrang mahal ang bawat paintings ko dahil hindi ko naman need ng pera. Gusto ko lang na ma-appreciate ng mga taong gawa ko. Sabi ni Scarlett sabay ngiti. Mabuti yan at naniniwala ako na maraming taong tatangkilik sa gawa mo. Sabi ni Kaiser sabay ngiti ng matamis. Ang perang kikitain ko ay itatabi ko. Gusto ko kasing maging memorable yon dahil mula yun sa pagod ko at hindi sa mga magulang ko. Ang sarap siguro sa pakiramdam na ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para kumita ng pera. Tumango naman si Kaiser. Siyempre naman, kaya i-push mo na yung pagpipinta mo. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita kung paano makakuha ng maraming likes ang page mo. Nginitian naman siya ni Scarlett. Salamat, Kaiser. Number 1 fan talaga kita kahit napasaway ka. Tinawanan lang siya ng binata. Pasimpleng kinikilig naman si Kaiser dahil napapasaya niya si Scarlett. Kaiser, tara, inom tayo. Yaya sa kanya ng kaibigan niyang si Jerome. Pasa ko pre, babalik pa ako sa bahay nila Scarlett. Tutulungan ko siya sa pag-grow ng page niya. Doon niya kasi ipopost ang magagandang paintings niya. Sabi ni Kaiser sa kaibigan.
Tinawanan siya ni Jerome. Alam mo ikaw, puro ka na lang Scarlett ni hindi ka nga nagkaka-girlfriend lang dahil sa kanya. Siyempre, gusto ko kasi siyang maging first at last ko. Siya lang talaga at wala nang iba. Proud na sabi ni Kaiser. Mas lalong tumawa si Jerome. Hindi ko sure yan, ni hindi ka nga niya magustuhan kahit napakagwapo mo pa. Kahit nga halos doon ka na tumira sa bahay nila, hindi ka pa rin niya gusto. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Napakaraming babae dyan, bakit nagpapakabaliw ka sa isa? Nagsalubong ang kilay ni Kaiser. Ano naman ang pakialam ko kung maraming babae dyan? Nag-iisa lang si Scarlett sa buhay ko. Siya lang ang gusto ko. Huwag mo nga akong igaya sa'yo na katawan lang ang habol sa mga babae. Basta sundot ka lang ng sundot, ayos ka na Humagalpak ng tawa si Jerome. Grabe ka naman makapagsalita. Hindi ba pwedeng gusto ko lang sulitin ang pagkabinata ko? Napailing na lang si Kaiser. Hay nako, bahala ka sa buhay mo naman yan. Matapos maligo at magbihis ni Kaiser, agad na siyang nagtungo sa bahay nila Scarlett. Wala na nga siyang ibang inaatupag kundi si Scarlett. Wala siyang ibang nais gawin sa buhay kundi ang mapaibig si Scarlett. Nakagawa na ako ng page. Tingnan mo nga kung ayos lang ba ang mga kinuha kong picture sa mga paintings ko. Sabi ni Scarlett, sabay abot ng cellphone niya kay Kaiser. Ipinakita ni Scarlett ang mga kinuha niyang pictures sa painting niya. Ayos naman ang kuha mo, kaso mas okay kung angguluhan natin ng konti para maganda tignan kapag nakapost na siya sa page mo. Suggestion sa kanya ni Kaiser. Tumango naman si Scarlett. Sa bagay, tama ka. Ganito, papakita ko sa iyo kung anong sinasabi ko. Saad ni Kaiser at saka nagsimula ng kumuha ng pictures sa mga paintings ni Scarlett. Matapos kumuha ni Kaiser ng mga pictures, ipinakita niya ito sa dalaga. Nanlaki naman ang mata ni Scarlett. Wow! Ang ganda! Ang galing mong kumuha ng pictures! Manghang saad ni Scarlett. Salamat. Ano, inabang ipopost mo sa page mo? Tanong ni Kaiser sa kanya. Agad namang tumango si Scarlett. Oo, ito na nga. Ang gaganda ng kuha mo Salamat, Kaiser. Sabi ni Scarlett, sabay yakap sa binata. Napalunok naman si Kaiser pero hinayaan na lamang niyang yakapin siya ni Scarlett. Tumulong si Kaiser sa pagpupromote ng page ni Scarlett. Ilang oras lang ang lumipas ay dumami ng likes and followers ng page ni Scarlett. Thank you, Kaiser! Ang dami na agad likes and follows ng page ko. May mga nagme-message na rin sa akin na interested sila sa gawa ko. Sabi ni Scarlett, sabay tawa. Walang anuman. Basta ikaw. Basta, andito lang ako palaging nakasuporta sa'yo. Wika ni Kaiser, sabay kindat. Isang linggo ang lumipas simula nang mag-post si Scarlett ng mga paintings niya sa kanyang page. Marami na ang gustong magpagawa sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya dahil maraming nakapansin sa mga paintings niya. Kumain ka na muna, Scarlett. May dala akong pagkain para sa'yo. Kanina ka pa nagpipinta dyan. Hindi ka pa kumakain. Inilapag ni Kaiser ang dala niyang pagkain sa mesa at saka umupo sa harapan ni Scarlett. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Nalilibang kasi ako sa pagpipinta. Ang saya lang kasi alam mo yun, ang daming nakapansin sa gawa ko. Ngumiti si Kaiser. Siyempre naman, ang gaganda kaya ng mga paintings mo. Sabay silang kumain dalawa. Hindi naman maalis sa mukha ni Scarlett ang ngiti. Gabi na nang matapos si Scarlett magpinta. Bukas ay ipapadeliver na niya ito sa kanyang client. Dumako ang mata niya sa painting ni Marco. Naisip niya na ibigay na lang ito sa lalaki. Sana magustuhan mo tong bigay ko sa iyo, Marco. At sana magustuhan mo na rin ako. Sabi ni Scarlett, sabay ngiti. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ni Marco dala ang painting na gawa niya para sa lalaki. Oh, bakit naparito ka? Tanong sa kanya ng binata. May iaabot sana ako sa'yo kasi nagpipinta ako tapos naisipan kitang ipinta. Para sa'yo to, sana magustuhan mo. Nahihiyang sabi ni Scarlett, sabay abot kay Marco ng ipininta niya. Wow, maraming salamat. Ang ganda. Ang galing mo palang magpinta. Sabi ni Marco, sabay lapag ng painting niya sa isang tabi. Napakagatlabi naman si Scarlett. Basta na lamang kasi inilapag ni Marco ang painting na ginawa niya. Ingat na ingat kasi si Scarlett sa mga paintings niya. Pero si Marco
ay basta na lang inilapag ito sa isang tabi kung saan hindi masyadong pansinin. Napayuko na lang si Scarlett. Anong gusto mo? Magmerienda muna tayo. Sabi sa kanya ng binata, sabay tungo sa kusina. Pinaghandaan siya nito ng merienda. Nagkwentuhan silang dalawa ngunit nakaramdam ng pagka-boring si Marco habang kausap siya. Scarlett, wala ka bang gagawin sa inyo? Biglang sabi ni Marco. Nagkibit balikat si Scarlett. Mamaya pang gabi. Bakit? Kumamot ng ulo si Marco. Kasi, alis ako ngayon. May photoshoot pala ako. Palusot sa kanya nito. Okay, sige. Alis na ako. Good luck sa photoshoot mo. Sabi niya sabay tayo. Nginitian naman siya ni Marco. Nakahinga ng maluwag si Marco dahil aalis na siya. Salamat. Sa susunod na lang ulit. Sabi ni Marco, sabay hatid sa kanya palabas ng gate. Bagsak ang balikat ni Scarlett habang siya ay nagmamaneho. Pakiramdam niya kasi ay wala talagang ganang makipag-usap sa kanya si Marco. Siya na nga ang gumagawa ng paraan para magkausap sila pero parang wala talaga itong pakialam sa kanya. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang malungkot ka? Kaagad na tanong sa kanya ni Kaiser nang makauwi siya. Wala naman, ayos lang ako. Walang ganang sambit ni Scarlett. Sinundan siya ni Kaiser. Saan ka ba galing? Sa bahay nila Marco. Hinatid ko ang painting na ginawa ko para sa kanya. Kumunot ang noo ni Kaiser. Ang hilig mong pumunta sa bahay ng lalaking yun. Babae ka pa naman. Baka kung anong sabihin sa'yo ng mga tao dyan, sabihin ka babae mong tao, punta ka ng punta sa bahay ng lalaki. Umirap naman si Scarlett. Pakailam ko ba sa kanila? At saka wala naman kaming ginagawang masama. Nakipagkwentuhan lang ako sa kanya. Ang kaso ay aalis siya kaya saglit lang kami nakapag-usap. Inis na bumuntong hininga si Kaiser. Oh, di ba? Alis agad? Halatang walang ganang kausapin ka. Hindi siya interesado na makipagkwentuhan sa'yo. Sumimangot si Scarlett. Ano ba? Grabe ka naman kay Marco. Hindi ba pwedeng busy lang talaga siya dahil nga sa model shot marami siyang photoshoot? Ikaw ba? Bakit parang wala kang ginagawa? Palagi ka lang nakatambay dito sa bahay. Kulang na lang bantayan mo lahat ng kilos ko. Inis na sabi sa kanya ng dalaga. May ginagawa rin ako, pero tinatapos ko agad. At isa pa, talagang binabantayan ko ang kilos mo dahil ayaw kong mapahama ka. Ipinangako ko sa mga magulang mo na ako ang bahalang magbantay sa'yo. At magprotekta sa'yo. Sabi naman ni Kaiser sa kanya. Tumawa naman si Scarlett. Ano ka, protector ko? Manahimik ka nga dyan, Kaiser. Sige na, matutulog na muna ako dahil gusto kong magpahinga. Mamaya magpipinta pa ako. Sabi ni Scarlett, sabay alis sa kanyang harapan. Sinundan na lang ni Kaiser ng tingin si Scarlett. May mga panahon talaga na gusto na niyang sukuan ng dalaga pero ayaw niyang magsisi sa huli kapag nakita niyang may kasama ng iba si Scarlett. Ayos ka lang ba, Kaiser? Tanong ni Jack sa kanya. Opo, tito. Ayos lang po ako. Magiliw na sagot niya. Hayaan mo na lang si Scarlett. Maiisip din niya kung ano ang halaga mo sa kanya kapag napagod ka na. May pagka-spoil din kasi ang batang yon. Palagi namang sinasabihan ng mami niya na wag na siya sa lalaking yun dahil mukhang wala namang gusto sa buhay, kundi ang magpakasaya. Pero sige pa rin siya. Sabi ni Jack sabay iling. Ayos lang po, tito. Alam ko naman po na darating ang araw na marirealize ni Scarlett na ako ang nararapat sa kanya. Nahanda akong gawin ng lahat para kami ang magkatuluyan sa huli. Nakangiting sabi ni Kaiser. Mahinang tumawa si Jack. Yan ang gusto ko, kaya botong-boto kami sa iyo kasi nakikita namin na talagang malinis ang intensyon mo sa anak namin. Napangiti na lamang si Kaiser. Kahit papaano ay gumaan ang loob niya dahil sa kanya boto ang mga magulang ni Scarlett. Lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyan ang nakilala si Scarlett sa larangan ng pagpinta. Walang ibang kasama si Scarlett at tagusuporta kundi si Kaiser. Siya ang kasama niya sa tuwing pupunta siya sa mga exhibit. May mga mayamang tao na rin na kliyente si Scarlett. Grabe, hindi ko akalain nasisikat ako ng ganito. Masayang sabi ni Scarlett habang pauwi na sila. Bakit naman? Ang galing mo kayang magpinta.
Sadyang kulang ka lang sa kumpiyansa sa iyong sarili. Pero, napansin ko na parang lumalaki ang eye bags mo. Natutulog ka pa ba? Tanong sa kanya ni Kaiser. Oo, kaso kaunting oras lang. Nagpipinta rin kasi ako sa gabi para matapos na agad. Sabi ni Scarlett sabay hikab. Loko, dapat matulog ka pa rin ng maayos. Bigyan pansin mo rin ang sarili mo, ang kalusugan mo. Baka naman sa susunod na araw ay magkasakit ka naman. Ngumiti si Scarlett. Oo na, pero salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin kahit na palagi kitang sinusungitan. Kaya sana, huwag kang magbabago ha? Huwag mo akong iiwan, okay? Mabilis namang tumango si Kaiser. Oo naman, hindi kita iiwan. Hindi ako magbabago, okay? Kaya magpahinga ka na dyan. Matulog ka na muna dahil malayo pa tayo sa inyo. Saad ni Kaiser sabay ngiti. Marahan namang ipinikit ni Scarlett ang mata niya. Antok na kasi talaga siya. Sumunod na araw, naisipan ni Scarlett na dumalaw muli sa bahay nila Marco. Magdo-doorbell na sana siya nang makita niya sa gilid sa may basurahan ang bagay na ikadudurog ng puso niya. Ang painting na ginawa niya kay Marco ay sira-sira na at may dumi pa. Napaluha na lang si Scarlett. Dahil doon ay nagmamadali siyang pumasok sa kaniyang sasakyan at saka pinaandar ito. Pagka-uwi niya, sinalubong kaagad siya ni Kaiser. Scarlett, grabe ang dami mo ng followers. Sikat ka na. Masayang sabi ni Kaiser sabay lapit sa kaniya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kaiser nang makitang namumula ang mukha niya. Bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong sa kaniya ni Kaiser. Humikbi si Scarlett. Yung painting kasi na ginawa ko para kay Marco. Nakita ko kanina sa basurahan. Sira-sira na to at maduming-madumi. Ang sakit lang sa dibdib kasi pinaghirapan kong gawin yun para sa kanya. Tapos ganun lang nangyari. Niyakap ni Kaiser si Scarlett at hinayaan itong umiyak sa kaniyang dibdib. Wala talagang kwentang lalaking yun. Hindi man lang niya binigyan ng pagpapahalaga ang ibinigay mo sa kanya. Kung ako yun, nakatabi ang painting na yun sa kwarto ko at araw-araw kong titingnan. Sabi ni Kaiser habang hinahaplos ang buhok ni Scarlett. Ewan ko ba kung bakit gusto ko pa rin ng lalaking yun, kahit obvious naman na ayaw niyo sa akin. Sabi ni Scarlett sabay kalas ng yakap sa kanya. Alam mo, mayroon pang deserving ng pagmamahal mo kaysa sa lalaking yun. Yung tipong, nandyan para sa'yo, na handa kang samahan kahit saan ka magpunta. Na suportado ka sa lahat ng gusto mo, na alam mong mamahalin ka ng higit pa sa pagmamahal mo. Tumingin-tingin ka rin sa paligid mo, baka sakaling makita mo siya. Tipid naman ang umiti si Scarlett. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Kaiser. Walang iba, kundi ang sarili niya. Sa totoo lang, mahalaga para sa kaniya si Kaiser. Dahil ito ang palaging kasama niya na walang ibang ginawa kundi ang pasayahin siya. Sadyang nabihag lang ni Marco ang puso niya. Kaya wala siyang ibang gusto kundi si Marco. Magpapahinga na muna ako, Kaiser. Salamat dahil palagi mong pinapagaan ang loob ko. Magpahinga ka na rin muna. Kahit mamayang gabi ka na lang ulit dumalaw dito. Sabi ni Scarlett, sabay alis. Wala nang nagawa pa si Kaiser kundi ang umalis. Naisipan niya biglang pumunta sa bahay ni Marco. At nakita nga niya ang painting na sinasabi ni Scarlett. Agad siyang nag-doorbell at ilang saglit pa ay lumabas na si Marco. Anong kailangan mo? Takang tanong ni Marco sa kanya. Matalim niyang tinitigan si Marco. Grabe ka rin ano. Wala ka man lang pagpapahalaga sa binigay ni Scarlett para sa'yo. Ginawa niya yan para sa'yo ng ilang oras. Tapos gaganyanin mo lang? Alam mo bang masakit para sa kanya na makitang pinagpaguran niyang painting sa basurahan at sira-sira na? Ngumisi naman si Marco. Hindi naman akong sumira niyan. Yung pamangkin ko. At isa pa, hindi ko naman hiniling na bigyan niya ako ng ganyan. Mariing napapikit si Kaiser. Gusto na niyang sapakin sa mukha si Marco pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang magagalit sa kanya si Scarlett. Alam kong hindi mo hiniling pero hindi mo man lang itinabi. Alam mo naman siguro na gusto ka ni Scarlett, di ba? Kaya gumagawa siya ng paraan para mapansin mo. Gigil na sabi ni Kaiser. Napakamot ng ulo si Marco. Oo, alam ko. Pero hindi ko siya type. Hindi ko gusto ang pananamit niya. Masyadong old-fashioned. Tumaas ang kilay ni Kaiser. Old-fashioned.
dahil hindi revealing ang mga suot niya. Mahinang natawa si Marco. Alam mo, walang patutunguhan ang pag-uusap nating to. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang dito at asikasuhin mo si Scarlett para mapansin ka. Tutal, kahit anong gawin mo, hindi ka na niya gusto. Na kahit simula pagkabata magkasama na kayo, wala talaga siyang gusto sa'yo. Dapat siya na lang ang intindihin mo, huwag ako. Malay mo, di ba? Isang araw, ikaw na pala ang gusto niya para hindi ka na mukhang aso na buntot ng buntot sa kanya. Sabi ni Marco, sabay sara ng gate. Inis na napasuntok sa hangin si Kaiser. Gigil na talaga siya sa lalaking yon. Kung hindi lang sana magagalit sa kanya si Scarlett, kanina pa sana niya binasag ang pagmumukha ni Marco. Kinagabihan, nagdala siya ng ginawa niyang ubi halaya para kay Scarlett. Paborito kasi itong panghimagas ng dalaga. Wow! Thank you! Ang tagal ko na rin hindi nakakakain ito. Gusto ko kasing kainin ang gawa mo eh. The best kasi. At hindi tinipid sa sarap. Sabi ni Scarlett bago nilantakan ng ubi halayang dala niya. Nga pala, nagpunta ako sa bahay ni Marco kanina. Biglang sabi ni Kaiser. Namilog naman ang mata ni Scarlett. Anong ginawa mo? Tipid na ngumiti si Kaiser. Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ko siya sinaktan. Pinagsabihan ko lang siya tungkol sa painting na ginawa mo. Ang sabi niya, yung pamangkin naman daw niyang sumira nun. Ang sabi ko naman, dapat tinabi niya kasi 'di ba? Pinaghirapan mong gawin yon. Pero ang sabi niya, hindi naman niya hiniling na bigyan mo siya ng ganun. Nakakainis talagang lalaking yun. Kung hindi ka lang magagalit sa akin, sinapak ko na siya sa muka. Napahinto naman sa pagkain si Scarlett sa bayo ko. Gusto niyang maiyak pero pinigilan niya. Para sa kanya kasi, masakit ang sinabing yun ni Marco. Tapos ang sabi niya pa, hindi ka naman daw niya type. Old-fashioned ka raw kasi. Ang sabi ko, anong old-fashioned doon? Palibhasa kasi ang mga gusto niyang suot ng babae revealing na kulang na lang ay ipakita ng lahat. Nakakainis talaga. Gigil na saad ni Kaiser. Napansin naman ni Kaiser na malungkot si Scarlett kaya nilapitan niya ito at tinawakan ng kamay. Hayaan mo na. Nandito naman ako para suportahan ka sa lahat at samahan ka. Lahat ng bagay na ibibigay mo sa akin ay pahalagahan ko. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa tabi mo, okay? Huwag ka nang malungkot dyan. Kainin mo na yung dala ko. At kapag gusto mo pa, mayroon pa ako sa bahay. Sabi niya, sabay ngiti. Nagliwanag naman ang mukha ni Scarlett. Salamat, Kaiser. The best ka talaga. Sinamahan ni Kaiser na magpuyat ang dalaga. Buong gabi kasi na nagpinta si Scarlett at madaling araw na siyang natulog. Tanghali na rin ang magising si Kaiser. Napangiti na lamang siya nang makita niyang nasa tabi niya si Scarlett at tulog na tulog. Nakayakap pa ito sa kanya. Marahan niyang inalis ang kamay ng dalaga at saka nilagyan ng kumot ang katawan nito. Umuwi muna siya sa kanilang bahay para magbihis at pagkatapos ay paglulutuan niya si Scarlett. Matulog ka lang ng mahimbing, Scarlett. Mamaya pagkagising mo, may masarap na pagkain ng nakahain sa'yo. Bulong ni Kaiser bago tuluyang umalis. Lumipas lang ang isang linggo, kumunot ang noo ni Kaiser nang makita niya sa isang coffee shop sina Scarlett at Marco. Nagtatawanan ng dalawa at tila may kung anong patalimang tumarak sa dibdib ni Kaiser. Nasasaktan siya sa nakikita niya ngayon. Kaiser, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Jerome. Tara na, umuwi na tayo. Sabi ni Kaiser sabay pasok sa sasakyan. Teka lang, akala ko ba iinom tayo ng kape? Hirit naman ni Jerome. Hindi na, gusto kong uminom ng alak. Sabi ni Kaiser at saka pinaharurot ang sasakyan. Kanina patawag ng tawag si Scarlett kay Kaiser pero hindi niya ito sinasagot. Nag-alala naman si Scarlett para sa binata. Tuwing hapon kasi palaging nandito si Kaiser sa kanilang bahay para samahan siyang magpinta. Pero gabi na, wala pa rin si Kaiser sa bahay nila at wala man lang itong sinabi sa kanya kung saan siya pupunta. Lahat kasi ng pinupuntahan ni Kaiser ay alam ni Scarlett dahil yun ay sinasabi ni Kaiser sa kanya. Kaiser, ano ba? Sagutin mo ang tawag ko. Bulong ni Scarlett sa sarili at muling tinawagan si Kaiser.
Ano ba yan? Nasaan ka na ba, Kaiser? Inis na sabi ni Scarlett. Nagulat si Scarlett nang tawagan siya ni Jerome. Ito ay matalik na kaibigan ni Kaiser. Hello? Wika ni Scarlett nang sagutin niya ang tawag. Uy, Scarlett, nandito si Kaiser. Lasing na. Puntahan mo na nga. Kanina pa tong hapon umiinom eh. Ang dami na niyang alak na nainom. Hindi ko na mapigilan eh. Baka ikaw mapigilan mo. Sabi ni Jerome sa kabilang linya. Okay, sige. Pupunta na ako dyan. Nagmamadaling sabi ni Scarlett at saka sumakay na sa kaniyang sasakyan. Naabutan ni Scarlett na nakatungo na si Kaiser sa mesa. Lumapit siya sa binata at iniangat ang mukha nito. Hoy, umuwi na tayo. Bakit ka ba naglalasing? Anong problema mo? Inis na sabi ni Scarlett sabay kuha ng bote ng alak na hawak ni Kaiser. Ngumisi si Kaiser. Oh, nandito ka pala. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat kasama mo ang Marco na yon? Masayang-masaya ka naman kasama siya, di ba? Sa akin nga hindi ka naman ganun kasaya. Kahit anong gawin ko, hindi ka magiging masaya sa akin dahil si Marco ang gusto mo. Kumunot ang noo ni Scarlett sabay tingin kay Jerome. Napakamot naman ng ulo ang lalaki. Kanina kasi, nakita niya kayo ni Marco sa isang coffee shop na nagtatawanan. Magkakapi sana kaming dalawa. Tapos ayun, hindi na kami natuloy dahil bigla na lang siyang nagayang uminom. Sabi naman ni Jerome. Puro na lang si Marco ang nasa isip mo. Hindi mo man lang ako iniisip. Ako palagi mong kasama. Palagi kitang sinasamahan saan mang lugar ka magbunta. Palagi ako nandyan sa tabi mo. Pero hindi mo man lang makita ang halaga ko. Ako ang nandito para sa'yo. Pero hindi ako ang hanap mo. Wala akong ibang hiniling kundi ang mahalin mo ako, Scarlett. Pero kahit kaunting pagtingin, hindi ko maramdaman mula sa'yo. Hindi naman yata ako mahalaga sa'yo eh. Siguro nga kaya hinahayaan mo kung makasama ka dahil kailangan mo lang ako. Pero hindi naman talaga ako ang gusto mo. Sabi ni Kaiser habang nakayuko. Napakurap naman si Scarlett. Tumagos kasi sa kaniyang puso ang mga sinabi ng binata sa kanya. Alam naman niya at nakikita naman niya ang effort ni Kaiser para sa kanya. Pero hindi niya lang talaga alam sa kaniyang sarili kung gusto niya ba si Kaiser o talagang kaibigan lang ang turing niya sa kanya. Alam mo, Scarlett, kung wala na talagang pag-asa pa ako na magustuhan mo, ang mabuti pa'y sumukon lang ako at hayaan ka sa lalaking yun. Total, wala lang din naman ako sa'yo eh, na hindi ko naman mapapalitan kung sinong nasa puso mo. Kaya huwag kang mag-alala, hindi na kita guguluhin pa. Hindi na ako magpapapansin pa sa'yo. Doon ka na kay Marco mo. Hindi na ako magiging kontrabida pa sa love story ninyo. Basta tandaan mo, kapag sinaktan ka niya, labas na ako doon. Dahil siyang ginusto mo. Wika ni Kaiser, sabay tingin sa kanya. Tumayo naman si Scarlett at pilit na pinapatayo si Kaiser. Lasing ka na. Umuwi na tayo. Halika na, please. Hayaan mo na ako, Scarlett. Kaya ko ang sarili ko. Hayaan mo na akong magpakalunod ngayon sa alak. Dahil dito ko lang malalabas ang sama ng loob ko eh. Sige na, umuwi ka na dahil gabi na. Saad ni Kaiser, sabay tulak ng bahagya kay Scarlett. Ano ba? Gusto mong sipain kita dyan? Huwag mo akong inisin, Kaiser. Umuwi na tayo, masasapak na kita. Gigil na sabi ni Scarlett. Tumulong na si Jerome sa pagbuhat kay Kaiser, papasok sa sasakyan ni Scarlett. Nagpasalamat sa kaniyang dalaga at saka nagmamadaling pinaandar ang sasakyan. Hinatid ni Scarlett si Kaiser sa bahay nito. Humingi pa nga ng pasensya sa kaniyang mga magulang ng binata. Kinabukasan, hinihintay ni Scarlett na dalawin siya ni Kaiser. Pero hapon na ay wala pa rin ito sa kanilang bahay. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi ito sinasagot ni Kaiser. Kaya naisipan niyang puntahan ito sa kanilang bahay. Sandali lang iha, pupuntahan ko lang ang anak ko. Sabi ng mami ni Kaiser. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik na ang mami nito. Scarlett, pasensya ka na ha? Ayaw kasi ng anak ko na lumabas ng kwarto niya. Ayaw niya raw makita kayo eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak ko. Nag-away ba kayo? Mabilis na umiling si Scarlett. Hindi po, pero hayaan na po. Uuwi na lang po ako sa bahay. Salamat po. Tugon ni Scarlett bago umalis. Malungkot na bumalik sa kanilang bahay si Scarlett. Hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit biglang naging ganoon si Kaiser. Kapag nga pupunta siya dito sa bahay ng binata,
Nagmamadali agad itong lumabas ng kwarto para makita siya. At ito ang unang beses na ayaw siyang makita ni Kaiser. Mayroong naramdamang kirot sa dibdib si Scarlett, pero hindi na lamang niya yon binigyang pansin. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi na dumadalaw si Kaiser kina Scarlett. Nakaramdam naman ng matinding lungkot ang dalaga. Tila nawalan siya ng ganang magpinta. Pakiramdam tuloy ni Scarlett ay nag-iisa na lang siya. Wala na siyang kausap. Wala nang iinis sa kanya. Napagtanto ni Scarlett na malaki palang ambag ni Kaiser sa buhay niya. Kaya naman pinuntahan niya si Kaiser para suyuin ito. "Hello po, tita. Si Kaiser po," sabi ni Scarlett sa mami ni Kaiser. "Nasa kwarto niya. Ilang araw nang palaging nasa kwarto niya ang batang yon. Hindi ko alam kung anong problema. Ayaw namang magsabi sa akin," sabi ng mami ni Kaiser. Ganun po ba? Pwede ko po ba siyang puntahan sa kwarto niya?" sabi ni Scarlett sabay ngiti. Mabilis namang tumango ang ginang. "Sige lang, puntahan mo na siya." Agad namang nagtungo si Scarlett sa kwarto ni Kaiser. Ilang beses siyang kumatok bago pumasok sa loob. Nanlaki naman ang mata ni Scarlett nang makita niyang walang ibang suot si Kaiser kundi brief lang. "Oh my gosh!" Gulat na sigaw ni Scarlett sabay talikod. Napasigaw din si Kaiser sabay takip ng kumot sa kaniyang katawan. "Bakit bigla ka na lang pumapasok?" sabi sa kanya ni Kaiser. Nanatiling nakatalikod si Scarlett. Kasi ang tagal mong sumagot at saka kumatok muna ako no, magbihis ka na nga." Nagbihis na nga si Kaiser. "Nakabihis na ako," seryosong sabi ni Kaiser. Marahan namang lumingon si Scarlett. Nagiinit pa rin ang mukha niya. Mahinang natawa si Kaiser. "Yung mukha mo, pulang-pula." Inirapan siya ni Scarlett. "Ewan ko sa'yo," sabi niya sabay lapit kay Kaiser. "Anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo na ako dinadalaw sa bahay?" Sambit ni Scarlett sa malambing na boses. Nag-iwas naman ng tingin si Kaiser. "Hindi ba yun naman ang gusto mo? Naiinis ka nga kapag palagi ako nasa bahay ninyo At saka mukhang masaya ka naman kay Marco. Kaya dun ka na sa kanya." Ngumuso naman si Scarlett. "Wala naman akong sinasabing ayaw kitang nasa bahay. Naiinis lang ako kasi palagi kang nandoon. Pero naisip ko na mas masaya pala kapag nandun ka. At saka, anong doon na ako kay Marco nung nakita mo kami? Humingi ng sorry si Marco sa nangyari sa painting na binigay ko sa kanya. At ng araw na yon, sinabi ko sa kanya na pipilitin kong hindi na siya magustuhan. Nagkwentuhan lang kami tapos wala na. Uwian na." Paliwanag naman ni Scarlett. Tumingin sa kanya si Kaiser. "Okay." Tumabi si Scarlett kay Kaiser. "Nagtatampo ka ba? Nagsiselos ka ba?" Tinaasan siya ng kilay ni Kaiser. "Ano sa tingin mo?" Ngumisi si Scarlett. "Oo, yun bang mga sinasabi mo sa akin nung lasing ka pa? Totoo yun?" Napalunok naman si Kaiser sabay yuko. "Ano sa tingin mo?" Umirap si Scarlett. "Ano ba yan? Puro ka sa tingin mo. Pero kung totoo nga, di payag ka na doon na ako kay Marco." Matalim siyang tiningnan ni Kaiser. "So, gusto mo talaga sa lalaking yon?" Ay, nagsiselo si Kaiser ko. Nanlaki ang mata ni Kaiser. "Anong sinabi mo?" "Yung huling sinabi mo." Tumaas ang kilay ni Scarlett. "Ha? Yung Kaiser ko? Ay, kinikilig ka, Kaiser ko?" Asar na natawa si Kaiser. "Ewan ko sa'yo, paasa ka." Natatawa naman si Scarlett sa kanya, para kasing batang pabebe si Kaiser. "Nagtatampo talaga ang Kaiser ko na yan? Huwag ka nang magtampo, Kaiser ko. Sa'yo na ako, hindi na ako kay Marco." Malambing na boses na sabi ni Scarlett. Namilog naman ang mata ni Kaiser sabay tingin sa dalaga. Ha? Anong sinabi mo?" Nauutal niyang tanong sa dalaga. Hinawakan ni Scarlett ang pisngi ni Kaiser. "Ang sabi ko, sa'yo na ako, hindi na kay Marco. Na-realize ko na masasayang lang ang oras ko sa lalaking yon. Hindi niya type ang isang tulad ko. Gusto niya yung wild na babae. Sinabi ko na rin sa'yo yan, di ba? Pero hindi ka nakikinig." Inis na sabi ni Kaiser. Pumulupot ang braso ni Scarlett sa kaniyang braso. "Nagtatampo ka pa rin ba sa akin, Kaiser ko? Anong gusto mong gawin ko para
Bati na tayo. Natatawang nag-iwas ng tingin sa kanya si Kaiser. Ano ba, Scarlett, umayos ka nga, para kang bata dyan. At kailan ka pa naging malambing sa akin? For the first time sinuyo mo ko. Bahagyang lumayo sa kanya si Scarlett. Simula ngayon, ay hindi na kita susungitan. Ewan ko lang, palagi ka namang masungit sa akin eh. Sige na, matutulog na ako. Umuwi ka na sa inyo. Pagtataboy sa kanya ni Kaiser. Sumimangot si Scarlett. Ayaw mo pa rin bang makipagbati sa akin? Oo, ayoko. Umuwi ka na sa inyo. Seryosong sabi ng binata, sabay talukbong ng kumot. Bumuntong hininga na lang si Scarlett. Sige, uuwi na ako. Babalik ako dito bukas. Bye, Kaiser ko. Isinara na ni Scarlett ang pinto. Nang masiguro ni Kaiser na wala na si Scarlett, bigla siyang bumangon at nagtatalon sa kama. Yes! Totoo ba to? Sinusuyo ko ni Scarlett? Kinikilig ako ng sobra. Malakas na sigaw niya, sabay takip ng unan sa kaniyang muka. Sumunod na araw, muling dinalaw ni Scarlett si Kaiser. Nang makarinig ng katok si Kaiser, nagkunwari siyang natutulog. Ang gwapo naman nitong nagpapanggap na tulog. Akala talaga niya hindi ko alam na nagtutulog-tulugan lang siya. Natatawang sabi ni Scarlett. Bigla tuloy natawa si Kaiser. Bakit ka ba nandito? Pagkukunwari niyang masungit. Siyempre, dinadalaw ko ang Kaiser ko na napakagwapo, ang pinakagwapo kong Kaiser. Nakangiting sabi ni Scarlett. Kinagat naman ni Kaiser ang pang-ibaba niyang labi para pigilan ang sariling mapangiti. Kinikilig kasi siya sa sinabi ni Scarlett. Ewan ko sa'yo, inuuto mo lang ako eh. Sabi ni Kaiser sabay tayo. Tumabi sa kanya si Scarlett. Ang cute mo palang magtampo. Pakiramdam ko tuloy, crush na kita. Nag-init naman ang pisngi ni Kaiser. Ano ba? Umayos ka nga dyan. Natatawang sabi niya. Sumingkit naman ang mata ni Scarlett. Ay, namumulang gwapong mukha ng Kaiser ko. Mukhang kinikilig sa mga sinabi ko. Sabi ni Scarlett sabay tawa. Ewan ko sa'yo, pinagtitripan mo yata ako eh. Inis na sabi ni Kaiser. Hindi totoo ang sinasabi ko. Napagtanto ko kasi na mahalaga ka pala sa akin. Na ang tanga ko dahil hindi ko agad nakita na nandyan ka pala para sa akin. Dahil doon, gusto kong ako naman ang gumawa ng effort para malaman mong ayokong mawala ka sa akin. At saka naisip ko rin na matagal ka na palang may puwang sa puso ko, Kaiser. Siguro, hindi ko lang agad napagtanto kasi naging kampante ako palagi na nandyan ka sa tabi ko. Kaya nang hindi mo ako dalawin ng ilang araw, nalungkot talaga ako. Nawalan nga ako ng ganang magpinta dahil sa sobrang lungkot ko eh. Wala nang kumakausap sa akin. Wala nang nagsasabi na suportado niya ako. Seryosong saad ni Scarlett. Napatitig naman si Kaiser sa dalaga. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga katagang ito kay Scarlett. Nasanay kasi siya na palagi siyang pinagtatabuyan at pinagsusungitan nito. Kaya wag mo na akong pagtabuyan, Kaiser, at maniwala ka sa sinasabi ko sa'yo dahil nagsasabi ako ng totoo. Nang sinabi mo nga sa akin na doon na ako kay Marco, na pinapalaya mo na ako, hindi ba dapat matuwa ako kasi hindi mo na ako guguluhin? Pero kabaliktaran ang naramdaman ko. Nalungkot ako. Mas gusto ko pala na ginugulo mo ang mundo ko. Ilang beses kumurap si Kaiser. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa mga sinasabi sa kanya ni Scarlett. Ngumiti si Scarlett. Ano bang gusto mo para bati na tayo? Nagkibit balikat si Kaiser. Ewan ko sa'yo. Ngumisi naman si Scarlett. Alam ko na. Lumapit ang dalaga kay Kaiser at nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong halikan sa labi. Nanlalaki ang mga mata ni Kaiser na tumingin kay Scarlett. Bakit mo ko hinalikan? Gulat na tanong niya. Ngumiti si Scarlett. Para bati na tayo. Please, bati na tayo, Kaiser ko. Miss na kita eh. Loko ka. Ninakaw mo ang first kiss ko. Sabi ni Kaiser. Namilog naman ang mga mata ni Scarlett. Oh, di nga. Wala ka pa bang nahalikan na babae? Mabilis namang tumango si Kaiser. Oo, wala pa. Dahil ikaw lang naman ang gusto kong mahalikan at wala nang iba. Ikaw lang ang gusto kong maging first and last ko. Ganun kita kamahal.
Nabigla naman si Scarlett sa sinabi ni Kaiser. Pero alam naman niyang walang ibang naging girlfriend ang binata dahil palagi silang magkasama. Ikaw lang ang gusto ko, Scarlett. Ay hindi lang pala gusto. Mahal na pala kita. Mahal na mahal. Sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Kaya sobra akong nasaktan nang makita kitang masayang tumatawa kasamang lalaking yon. Malungkot na sabi ni Kaiser at yumuko. Niyakap naman siya ni Scarlett ng mahigpit. Huwag mo na akong awayin. Bati na tayo, please. Ayoko na nga kay Marco. Tumaas ang kilay ni Kaiser. Talaga ba? Bakit parang ang bilis naman yata? Ngumiti si Scarlett. Crush ko lang naman siya eh. Pero mas matimbang ka sa akin. Siguro, nagkupuhan lang ako sa kanya. Pero napagtanto ko na mas gwapo ka pa pala at mas hot. At isa pa, napakabuti mo sa akin. Wala kang ibang inisip kundi ang mapasaya ako. At palagi ka pang nandyan para protektahan ako. Kaya naisip ko na dapat sigurong bigyan kita ng chance na mahalin ako at hayaan kong sarili ko na mahalin ka. Napangiti na lang si Kaiser dahil sa mga sinabi ni Scarlett sa kanya. Bigla na lamang niyang hinalikan ito. Hindi naman nagpumigla si Scarlett at hinayaan niya lang ang binata na sakupin ang kaniyang labi. Hindi mo alam kung gaano kita namisimula nang hindi na ako dumalaw sa inyo. Gustong gusto kitang makita pero pinipigilan ko lang ang sarili kong puntahan ka. Para maisip mo na mahalaga rin ako. Na mapagtanto mo na iba pa rin kapag nandyan ako sa tabi mo. Sabi ni Kaiser nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Oo na, ikaw na talagang mahalaga para sa akin. Huwag ka nang magtampo ha. So anong plano mo? Ligawan mo na ako. Natatawang sabi ni Scarlett. Natawa na lang din si Kaiser. Oo ba? Tapos magpakasal na agad tayo? Nanlaki naman ang mata ni Scarlett. Loko, kasal talaga agad? Oo, kasi ayoko nang mawala ka pa sa akin eh. Kahit tagal ko tong hinintay, ang mabigyan pansin mo ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya naman hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Babasagin ko talagang mukha ng lalaking aagawin ka sa akin. Natatawang napailing na lang si Scarlett sabay yakap kay Kaiser. Ngayon niya lang naramdaman ang ganitong saya at masasabi niyang mahal na nga niya si Kaiser. Hindi na pinatagal pa ni Scarlett ang panliligaw sa kanya ni Kaiser. At dahil botong-boto naman kay Kaiser, ang mga magulang ni Scarlett, wala na silang naging problema pa. Lumipas lang 1 taon, niyaya na ni Kaiser na magpakasal si Scarlett. Agad namang sumang-ayon si Scarlett. Ingrande ang naging kasalan nilang dalawa sa beach. Masayang masaya si Kaiser dahil ang babaeng pinapangarap niya, ngayon ay asawa na niya. Love, akala ko talaga dati, wala nang pag-asa na mahalin mo ko. Kahit na botong-boto pa sa akin ng mga magulang mo. Pero hindi mo naman ako gusto. Wala naman silang magagawa eh. Sabi ni Kaiser habang nakayakap kay Scarlett. Akala mo lang yon. Pasensya ka na kung pinaghintay kita ng matagal. Hindi ko agad napagtanto sa sarili ko na may puwang ka na pala sa puso ko. Tugon naman ni Scarlett. Siguro ganun talaga. Malalaman mo ang kahalagahan ng isang bagay o tao kapag nawala na ito sa'yo. Tumango si Scarlett. Oo, tama ka. Nung hindi mo na ako pinupuntahan dito, ilang araw lang yun ha. Pakiramdam ko, matagal na tayong hindi nagkasama. Nasanay na kasi ako nakasama ka. Kaya hindi na ako nagdalawang isipan na puntahan ka at suyuin ka kahit hindi naman talaga ako marunong sumuyo. Natatawang sabi ni Scarlett. Oo nga. Nagulat talaga ako nang sinuyo mo ko. Sabi naman ni Kaiser. Kilig na kilig ka nga eh. Kulang na lang mawarak ang bibig mo sa lawak ng ngiti mo. Sabi ni Scarlett, sabay ngiti. Natawa si Kaiser. Siyempre naman, ikaw ba naman ang suyuin ng taong pinakamamahal mo? Hindi ka ba kikiligin? Pagkaalis mo nga nun halos magwala na ako sa sobrang kilig eh. Mahigpit na niyakap ni Scarlett ang kanyang asawa. Napagtanto niya na tama lang ni si Kaiser ang pinili niyang mahalin dahil ito ang tunay na nagmamahal sa kanya. Na walang ibang inisip kundi ang mapasaya siya at todo suporta pa sa kanya sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, mahal na mahal siya ni Kaiser. Walang araw na hindi sinasabi ni Kaiser sa kanya na mahal siya nito. Lumipas pa ang mga taon. Nakilala na sa ibang bansa ang mga paintings ni Scarlett. Maraming mayamang tao ang bumili ng paintings niya at ginawang display sa bahay.
Tuwang-tuwa naman si Scarlett. Love, hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa posisyon ko ngayon. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Scarlett sabay yakap sa kaniyang asawa. Hinaplos naman ni Kaiser ang buhok niya. Hindi dahil sa akin, love, kundi sa iyong sarili. Dahil naniwala ka sa sarili mo na kaya mo. At masaya ako kung anong meron ka ngayon. Kagaya ng mga magulang mo. Proud na proud kami sa'yo. Basta, love, napakalaki ng ginawa mong ambag sa buhay ko. Kaya umabot ako sa ganito. Kaya naman pinapangako ko na magiging mabuting asawa ako sa'yo. At hindi ako magbabago. Ako rin, pinapangako kong mananatiling mabuting asawa ako sa'yo. Na ikaw lang ang mamahalin ko dahil walang ibang babae ang makakapantay sa'yo, mahal kong Scarlett. Wika ni Kaiser, sabay dampi ng halik sa labi ng kaniyang asawa. Lumipas pa ang ilang taon. Napagpasyahan na nila Kaiser at Scarlett na magkaroon ng anak. Hindi naging madali sa kanila ang bumuo ng anak dahil ilang beses nang nakunan si Scarlett kahit na siya'y nag-iingat. Love, bakit ka umiiyak? Tanong ni Kaiser sa kaniyang asawa. Humikbi si Scarlett. Kasi pakiramdam ko wala akong kwentang asawa. Hindi man lang kita mabigyan ng anak. Alam kong gustong gusto mo nang magkaroon ng anak pero hindi ko magawang maalagaan ng maayos sa loob ng tiyan ko. Patawarin mo ako, love, kung palagi na lang nawawala ang baby natin. Sabi ni Scarlett at saka muling umiyak. Tumingala naman si Kaiser upang pigilan ang kanyang mga luha. Masakit din kasi sa kaniyang pagkawala ng anak nila. Lalo pat matagal na niyang gustong magkaroon ng anak. 3 beses na kasing nakunan si Scarlett. Nag-iingat naman siya. At hindi na nga siya nagpipinta para hindi siya mapagod, pero bigo pa rin sila. Love, wag mong sabihin yan sa sarili mo. Hindi mo kasalanan kung bakit nangyayari to. Siguro, may dahilan kung bakit may ganitong pangyayari sa ating buhay. Ang mahalaga ay lakasan mo ang loob mo. Nandito lang ako palagi para sa'yo. At manalig lang tayo sa itaas. Magdasal lang tayo palagi. Dahil alam kong didinggin niya ang panalangin natin. Sabi ni Kaiser sabay yakap sa asawa. Tumigil na sa pag-iyak si Scarlett. Kahit papaano ay gumaan ang loob niya. Araw-araw siyang nagdasal na sana'y dinggin na ang kanyang hiniling na sila ay biyayaan ng anak. Lumipas pa ang mga buwan. Muling nabuntis si Scarlett at nagulat na lamang sila nang malaman nilang triplets ang kanilang anak. Sobrang pag-iingat ang ginawa ni Scarlett hanggang siya ay makaraos. Normal delivery lahat ang kaniyang mga anak. Kinaya niya kahit sobrang hirap. Maraming salamat po, Lord, dahil hindi niyo pinabayaan ang mag-ina ko. Pasasalamat ni Kaiser sa puong may kapal. Pumasok na sa room si Kaiser at saka niyakap ang kaniyang asawa. Salamat, love, dahil kinaya mong ilabas ang mga anak natin. Mahal na mahal kita. Siyempre naman dahil nandyan ka sa tabi ko upang palakasin ang loob ko. Excited na akong makauwi para maalagaan ko ng mga anak natin. Mahal na mahal din kita, Kaiser. Marahang sabi ni Scarlett. Oo, love. Bukas ng tanghali ay makakauwi na tayo. Kasama ang mga anak natin. Sabi ni Kaiser, sabay halik sa noo ng kaniyang asawa. Inalagaan niya ng maayos ang kaniyang mag-ina kahit na mahirap dahil 3 baby ang mayroon sila. Hanggang sa hindi nila namamalayan na lumalaki na pala ang mga ito. Grabe, ang kukulit ng 3 bulinggit natin. Natatawang sabi ni Scarlett sa 3 anak niyang lalaki. Kaya nga pero ayos lang yan dahil lahat naman sila ay malakas ang katawan at hindi sakitin. Sabi naman ni Kaiser. Sa susunod kapag binata ng mga yan, kanya-kanyang dala na yan ang mga nobya nila. Saad ni Scarlett sabay ngiti. Oo nga magpapagandahan talaga ng mga nobya yan. Payabangan talagang 3 yan. Sana lang talaga magmana sila sa akin na tapat. Sabi ni Kaiser, sabay halik sa pisngi ni Scarlett. Lumipas pa ang maraming taon. Naging binata na ang 3. May kanya-kanya na itong pinagkakaabalahan sa kanilang buhay. Hoy Adam, pansinin mo naman si Adora. Kanina pa nagpapapansin sa'yo. Sabi ng kapatid niyang si Marvin. Inis namang tumingin si Adam sa kaniyang kapatid. Ayoko nga. Hindi ko naman gustong babaeng yan. At saka ang kulit talaga. Sabing ayoko nga sa kanya Padabog na nagtungo si Adam sa kaniyang kwarto at inabala ang sarili sa pagguhit. Samantala,
Natatawa namang nakatingin si Marvin kay Adora, sabay lapit sa dalaga. Adora, pasensya ka na pero mas mabuti pang umalis ka na. Dahil naiinis lang sa'yo ang kapatid ko. Ayaw niya talaga sa'yo eh. Huwag na nating ipilit. Marami pang lalaki dyan kaya doon ka na lang. Sabi ni Marvin, sabay sara ng pinto. Bigla namang tumawa ang isa pa niyang kapatid na si Sandro. Bakit kaya ayaw sa kanya ni Adam? Maganda at sexy naman siya. Solid talaga. Maharot na sabi ni Sandro. Manahimik ka nga dyan. Napakababaero mo talaga. Ang hilig mo sa babae. Magseryoso ka naman. Kapag nahanap mo talagang katapat mo, iyak ka. Natatawang sabi ni Adam sa kapatid. Hay nako, ayoko nga tumulad sa'yo. Iisang babae lang ang gusto. Ano yun? Napakadaming babae dyan tapos nagpapakatanga ka sa isa. Kawawa ka naman kapatid. Umiiling na sabi ni Sandro. Ewan ko sa'yo. Huwag mo akong pakialaman. Basta ako, masaya na ako sa isa. Sabi ni Adam, sabay alis sa kaniyang harapan. At dahil wala namang ginagawa si Sandro, naisipan niyang maggala kasama ang barkada. At habang nasa bahay siya ng kaniyang kaibigan nakikipag-inuman, may isang babae na nakakuha ng kaniyang atensyon. Hay nako Abigail, uminom ka naman kahit konti. Nandito tayo para magsaya. Puro ka na lang pamilya ng pamilya dyan. Wala naman silang pakialam sa'yo. Sabi ng kasamang babae ni Abigail. Hay, ewan ko ba? Mahal na mahal kong pamilya ko kahit wala silang pakialam sa akin. Sa bagay tama ka. Iinom na lang natin to. Sabi ni Abigail, sabay lagok ng alak. Pasimpleng sinulyapan ni Sandro si Abigail. Medyo lasing na rin si Abigail pero matino pa ang kaniyang pag-iisip. Teka, uuwi na ako bago pa ako tuluyang malasing. Sabi ni Abigail sabay tayo. Okay sige, mag-iingat ka. Gusto mo ba na ihatid kita? Sabi ng kaibigan niyang si Joanne. Umiling si Abigail. Hindi na, kaya kong sarili ko. Enjoy. Wika niya at saka naglakad palayo. Mabilis namang tumayo si Sandro at saka sinundan si Abigail. Hay, kaibigan ako ni James. Hatid na kita? Sabi niya sa dalaga. Anong pakialam ko kung kaibigan ka ni James? Kaibigan ba kita? Huwag mo nga akong pakialaman. Inis na sabi ni Abigail. Tila napahiya naman si Sandro. Gusto lang sana kitang ihatid pa uwi kasi delikado. Matalim siyang tinitigan ni Abigail. Hindi, huwag mo akong pakialaman. Napaghamot ng ulo si Sandro. Ito naman, nagmamagandang loob lang. Halika na, ihahatid na kita. Hinawakan niya sa braso si Abigail. Ngunit nanlaki ang mata niya nang biglang hatakin siya nito at ihampas ang katawan niya sa semento. Napangiwi sa sakit si Sandro. Isa pang pangungulit mo sa akin, babasagin ko yung pagmumukha mo. Mariin na sabi ni Abigail bago tuluyang umalis. Sabi ko nga, kaya mo ng sarili mo. Sambit ni Sandro habang namimilipit pa sa sakit at hindi na makabangon. Abangan ang kwento ni Abigail at Sandro sa susunod na yugto ng kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.